Good morning! Good morning! Magandang araw, Laguna, Calabarzon, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo na nakasubaybay sa atin ngayon live sa pamamagitan ng Radyo DZLP at Bidani Network Program Facebook pages. Narito na po ang inyong bagong palatuntunang hatid ay kaalaman at impormasyong pangnutrisyon dahil nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Ito po ang Bidani Nutri Live. Hatid sa inyo ng Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement Program ng Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, University of the Philippines, Los Baños. Good morning! Magandang umaga! Ang inyong lingkod, Gen Garma po, Development Communication Operations Coordinator ng UPLB Bidani Program. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabidani at mga kanutri live na nakasubaybay ngayon sa mga sandaling ito sa ating inaugural broadcast. Good morning! Alright! Ngayon po ay pag-uusapan natin sa ating introductory broadcast. Siyempre, magpapakilala muna kami bilang Bidani. Ano nga po ba ang aming mga pinagkakaabalahan sa Bidani? At siyempre, tatalakayin din po natin kung ano ang kung ano po yung mga pag-uusapan natin sa Bidani Nutri Live, yung ating mga broadcast lessons. Ngunit bago po yan, siyempre, tulad ng ating nabanggit, papakilala po muna natin kung ano ang Bidani, sino-sino nga ba kami at kung ano nga po ba ang mga layunin ng Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement. Ayan. At bago po muna yun, siyempre, kung meron po kayong mga komento o suggestion tungkol sa ating palatuntunan dito sa Bidani Nutri Live, kung meron po kayong mga tanungan tungkol sa ating online nutrition school on the air o kung gusto nyo lang magpa-attendance check. What's on your mind? We'd really like to hear. Alright, edi comment down below kung kayo po ay naka-tablet o naka-cellphone o kung kayo naman ay nasa inyong mga computer, comment on the right side of your screen at syempre, babasahin natin yung inyong mga pagbati at ang inyong mga katanungan at ang inyong mga komento. What's on your mind? We'd really like to hear. Tulad nga po ng ating nabanggit kanina, syempre bilang ito po ay inaugural broadcast, magpapakilala po muna kami. Ano nga ba ang Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement? At ano po yung aming mga layunin at ano po yung aming mga komponente? Kasi syempre siguro iba sa inyo ay nagtataka, sino nga ba kami, ano ang Bidani, o baka iba narinig na rin ang Bidani before, baka kailangan lang ng refresher. Kaya ito po, tunghayan po natin ang ating institutional AVP, tunghayan po natin ito. Yes. Yes. Hello? Sir Chad? Yeah, I'm here. Work program ay patuloy na namamayagpag bilang isa sa mga nangungunang inisyatibo para sa nutrisyon sa kaunlaran sa Pilipinas. Sa loob ng halos 40 taon, patuloy ang Bidani sa pagsusumikap sa advokasya nito sa gampanin ng nutrisyon sa kaunlaran sa mga pamayanan at sa mga iba't ibang antas ng pamamahala at akademya. Nagsimula ang Bidani sa taong 1978 noong itinatag ang Nutrition Improvement Model o NIM. Bilang research project sa UPLB, layunin ng proyekto na bawasan ang malnutrisyon. Nagsimula ang implementasyon ng NIM sa 6 na barangay na may iba't ibang agro-ecological settings sa 5 bayan at 1 lungsod sa mga lalawigan ng Laguna at Batangas. Matapos ang ilang taon, pinalawig ito sa 50 pang barangay at 11 bayan sa Silangang Laguna. Mula sa tagumpay ng naturang modelo, nagbagong bihis ang NIM at naging Bidani sa taong 1984. Noong 1985, sa mga iba't ibang pamantasan at kolehiyo nagpalawig ang Bidani. Nakipag-ugnayan ito sa mga pamantasan sa mga rehiyon kung saan sinanay sila ng UPLB upang iimplementa ang estratehiyang Bidani. 7 pamantasan ang bumuo sa Bidani Network Program. Una, ang nagsilbing pambansang tagapag-ugnay ang Universidad ng Pilipinas, Los Baños.
Central Luzon State University, Isabela State University, Bicol University, Visayas State College of Agriculture, at Central Mindanao University. Sumali ang Universidad ng Pilipinas Visayas noong 1990. Ang mga pamantasang ito na tinaguri ang Mother SUCs ng Bidani ay nagbigay din ng pagsasanay sa mga pamantasan at kolehiyo sa kanilang mga kalapit na lugar. Ang mga institusyong nabigyan ng pagsasanay ay tinawag naman na satellites. Sa paghulma ng panahon, nakilala ang Bidani sa pangkomunidad, partisipatibo at pinagsama-samang estratehiyang pangkaunlaran na layuning mapabuti ang lokal na pamamahala at palakasin ang seguridad sa pagkain at nutrisyon ng bawat barangay sa buong bansa. Itinuturing ng Bidani ang nutrisyon bilang indikasyon ng pangkalahatang kaunlaran. Bilang isang pinagsama-samang estratehiyang pangkaunlaran, kasama sa estratehiyang Bidani ang pagpapaunlad sa iba't ibang sektor ng lokal na pamamahala, tulad ng agrikultura at seguridad sa pagkain, serbisyong panlipunan, kabuhayan at kababaihan sa kaunlaran, infrastruktura, palakasan at kaunlaran ng kabataan, kapayapaan, pamamahala sa kapaligiran at pagtugon sa mga sakuna, at iba pa. Ang mga sektor na ito ng kaunlaran ay pinagsama-sama upang marating ang magandang estado ng kalusugan at nutrisyon, seguridad sa pagkain, at magandang pamamahala para sa pangkalahatang kabutihan ng pamayanan. Bilang isang estratehiya, isinusulong ng Bidani ang mga metodong sistematiko, komprehensibo, multisektoral at nakabase sa mga pamayanan para sa pagpaplano, pagsasagawa, pagsubaybay at pagsusuri ng mga programa sa pamamagitan ng bottom-up na pamamaraan. Ang lahat ng ito ay lalong pinapatatag sa pamamagitan ng tatlong inobatibong estratehiya ng Bidani. Isinusulong ng Barangay Integrated Development Approach o BIDA ang aktibong partisipasyon ng mga kalahok sa kaunlaran sa mga programang magpapaunlad ng mga pamayanan sa pamamagitan ng Barangay Integrated Development Plan o Planong Pangkaunlaran ng Barangay. Sinasanay din sa BIDA ang mga bayan at barangay upang sila ay makalikha ng kanilang sariling mga estratehiyang pangkaunlaran, lalo na tuwing panahon ng paggawa ng kanilang mga planong pangkaunlaran. Ang Barangay Management Information System o BIBIS naman ang tumutulong sa mga pangangailangan tungkol sa mga datos na pangkaunlaran at pangnutrisyon sa pamamagitan ng isang information system na naglalaman ng mga datos ng pamayanan. Isinusulong din ito ang e-governance sa pamamagitan ng BIMIS software. Nilalaman ng BIMIS software ang pagbuo, pagproseso at pagkuha ng mga datos na siya namang magiging batayan para sa pagpaplano, pagsasagawa, pagsubaybay at pagsusuri ng mga programang pangkaunlaran. Sa datos pumapaimbulog hindi lamang sa BIMIS kundi maging sa pagdedesisyon at sa pamamahala. Panghuli, ang Participative Nutrition Enhancement Approach o PNEA ay gumagamit ng mga partisipatibong pamamaraan sa pagsugpo sa malnutrisyon at nagsusulong ng mga aktibidad tungkol sa produksyon ng pagkain at iba pa mga gawaing inobatibo sa mga tahanan sa pamamagitan ng life cycle approach. Ang paggamit at pagpapalaganap ng Kalinga Supplementary Mix ay malaking bahagi rin ng PNEA. Bilang isang programa, ang Bidani ay isa ring programang pang-action research at extension na nagpapalaganap ng mga inobatibong proyekto mula sa mga mamamayan. Sa ilalim nito, may dalawang importanteng gampanin ang Bidani. Una, bilang pambansang tagapag-ugnay ng Bidani Network, UPLB Bidani ang nangangasiwa sa implementasyon ng Bidani sa mga pamantasang nag-iimplementa ng estratehiyang Bidani sa buong bansa. Pangalawa, bilang pamantasang nag-iimplementa ng Bidani,
ang UPLB Bidani ay mayroon ding mga sariling catchment barangay sa mga piling bayan sa lalawigan ng Laguna. Mananatiling nangunguna ang Bidani sa nutrisyon sa kaunlaran, sa lokal at pambansang mga lebel at sa akademya. Ipagpapatuloy ng Bidani ang pagpapalakas ng ugnayan nito sa mga pamantasan at maghihikayat pa ng mas maraming universidad na gamitin ang programa at estratehiyang Bidani. Hindi kami titigil sa pagpapaunlad ng aming mga inobatibong estratehiya upang tumugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Palalakasin namin ang aming mga catchment barangay sa pamamagitan ng mga pagsasanay at mga serbisyo at tulong teknikal. Sa pagpapatuloy ng ating laban kontra sa malnutrisyon sa pamamagitan ng pinagsama-samang estratehiya tungo sa kaunlaran, magpapatuloy ang Bidani upang palakasin ang iba't ibang kolaborasyon, mga inobatibong estratehiyang tumutugon sa mga hamon ng panahon, pagsasanay ng mga miyembrong pamantasan at mas pinalakas na ugnayan ng mga universidad at lokal na pamahalaan. Ipinagpapatuloy ang pamana ng nutrisyon sa kaunlaran sa buong bansa. Ito ang Bidani Network Program. Alright, at yun nga pong natunghayan ang ating institutional audiovisual presentation ng Bidani. So nakilala nyo na kami, nakilala nyo na ang bumubuo ng Bidani at kung sino kung ano-ano yung aming mga pinagkakaabalahan sa buhay. So yung aming mga inobatibong estratehiya at kung ano yung mga plano natin para sa hinaharap. Ngunit bago yan, iwas na po muna ang inyong mga orasan. Here is the time, here is the time, here is the time. 19, make it 19 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Batiin muna natin yung ating mga early viewers, yung ating mga taga-subaybay ngayon, ako, mga teacher ko to nun sa College of Development Communication sina Sir Mark Lester Chico at Sir Romel Daya. Yan. Ang ating kabidani na si Miss Ana Castañeda, si Miss Irene Barredo, si Tita Chare, na makakasama din natin maya-maya, si Miss Maria Charina Maneja, at anabati ko na rin pala si Miss Irene Barredo, at may hirit si Sir Chico. Napakaganda ni Tita Lorna. Ayan, yung aming dating program leader. Yan, si Ma'am Lawrence. Nakita doon sa ating institutional AVP kanina. Ayan, at as of 9:19 ngayong umaga, 21 na po ang ating mga taga-subaybay, and of course, keep it coming! Good morning! Okay, sa loob po naman ng ilang sandali ay pag-uusapan na po natin kung ano po yung ating mga patakaran at panuntunan, dahil nga po ito ay isang online nutrition school on the air. Syempre, eskwelahan, syempre, may patakaran. Pero wag po kayo matakot, hindi naman nakakatakot yung mga patakaran namin. At syempre, may hatid din po tayong balita at impormasyong pangkalusugan at nutrisyon sa ating Nutri Balita. Yan po ay sa ating magbabalik pa ang Bidani Nutri Live dito lamang sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Nung nasa tiyan mo pa po ako, lagi na tayong nagpapatimbang sa health center. Dapat may dagdag tayo na halos 1 kilo kada buwan. Senyalis ito na tama ang nutrisyon mo. Mga nanay, dapat tama po ang timbang nyo. Nasa tiyan mo pa lang ako, alagang-alaga mo na ako. Kung ano ang kinakain mo, yun din ang kinakain ko. Mga nanay, kain kayo ng mabuti Tay, hindi ka nawawalan ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa.
Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! At ito pa rin ang Bidani NutriLive na inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan ng Facebook page ng Radyo DZLB, facebook.com/Radyo DZLB, at tayo din po ay nakasimulcast sa Facebook page ng Bidani Network Program, facebook.com/bidani.np. Isang munting paalala lamang po sa ating mga taga-subaybay para po namin mabati kayo, no, by name sa ating live stream. I-like nyo po ang Facebook page ng Radyo DZLB. Yan, para po pag makikita namin na, uy, nanonood pala kayo, babatiin namin kayo ng magandang Good morning! O, diba? Alright, at bago po tayo magpatuloy sa ating programa, gusto po nating pasalamatan ang National Nutrition Council para po sa pagbibigay at pag-provide ng ating mga public service announcements and plugs na mapapanood po ninyo dito sa ating palatuntunan. Yung mga impormasyon tungkol sa first 1,000 days at nutrisyon para sa ating mga chikiting. Yung mga patalastas na yan ay hatid po sa atin ng NNC. Kaya maraming salamat po sa National Nutrition Council. Alright, ngayon, eto po, isa sa mga regular na segment ng ating palatuntunan ay maghahatid tayo ng balita at impormasyong pangkalusugan at pangnutrisyon na napapanahon, no? Kaya naman, narito na ang ating Nutri Balita. Alright, at narito na po ang ating Nutri Balita para sa araw na ito sa ating mga kabidani sa lalawigan ng Batangas. Uy, meron tayong bidani dyan sa Batangas State University. Good morning po sa ating mga taga Bat State U Bidani. Good morning! Matapos ang ilang serye ng virtual consultation at training sa DOST Food and Nutrition Research Institute, ang Enhanced Nutriban o e-Nutriban ay handa na sa produksyon at may bebenta na ng isang kilalang panaderya na matatagpuan sa Tanawan City, Batangas. Para po sa mga katanungan, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Panaderya Pantoja. Diyan po yan sa Tanawan City. Samantala, nasa inyong screen ngayon, papalabas natin sa ating TV screen o computer screen, saan man kayo nanonood, ang listahan ng mga establishmento na binigyan na ng lisensya ng FNRI upang gumawa ng Enhanced Nutriban sa buong bansa. At isa pa po nating Nutri Balita ngayong araw na ito, pang kalusugan naman. Makaraang hagupitin nga po ng bagyong Ulysses ang ating bansang Pilipinas. Nagbigay ng paalala ang Department of Health sa ating mga kababayan na umiwas sa leptospirosis, lalo na ngayon hindi may iwasan ng paglusong sa baha. Ayon sa Department of Health, may iba't ibang level ng risk sa leptospirosis ang isang tao, depende po sa dalas at tagal ng paglusong sa baha. Tulad po na nakikita nyo ngayon sa inyong screen, kung low risk, moderate risk o high risk. Kung kailangan po ng gamot para sa leptospirosis, magpakonsulta po kayo sa doktor sa inyong rural health unit at kailangan pong humingi ng reseta para sa doxycycline. Yan po ang ating Nutri Balita. Alright, kamusta po kayo mga kabidani at mga ka-Nutri Live? Abay, 239 people na po ang nararating ng ating broadcast. Aba, marami na yun marami na yun. Very good. At syempre, palawigin pa po natin yan. I-share po natin ang ating live broadcast dito sa Bidani Nutri Live. Alright. Ngayon naman po ay pag-uusapan na po natin yung mga panuntunan, rules and regulations ng ating
Online Nutrition School on the Air. Kasi yun na nga, no? Nutrition School on the Air po tayo. So bilang tayo nga ay paaralang panghimpapawid, meron tayong susundin ng mga schedule, meron tayong mga lessons na pag-uusapan natin throughout our entire broadcast run mula sa buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Disyembre. At syempre ay meron ding quiz, di ba? So paano kayo sasagot sa Nutri-Quiz? At ano nga asahan ninyo pagkatapos ng ating School on the Air? May graduation nga ba na magaganap? Yan ang ating aalamin ngayon sa ating orientation tungkol po sa ating Bidani Nutri-Live Online Nutrition School on the Air. Tunghayan po natin ito. Ang Bidani Nutri-Live ay ang kauna-unahang online nutrition school on the air ng Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement Program ng UP Los Baños. Isinasakatuparan ang programang ito sa pakikipagtulungan sa Radyo DZLB, ang nangungunang himpilan ng radyong pang-edukasyonal at pang-komunidad ng UPLB. Bilang ang Nutri-Live ay School on the Air o paaralang panghimpapawid, marahil nagtatanong kayo, para rin ba itong eskwela ng ating mga chikiting? Ang sagot, oo at hindi. Oo, dahil tulad ng mga paaralan, mayroon tayong mga lessons tungkol sa nutrisyon para sa ating mga chikiting at sa ating pamilya. Tulad din ng mga paaralan, mayroon din tayong schedule na susundin. Ngunit hindi tulad ng ating nakagawi ang mga eskwelahan, wala tayong classroom. Matututo tayo tungkol sa nutrisyon sa loob lamang ng ating tahanan. Ang inyong gagawin lamang ay sumubaybay sa Bidani Nutri-Live sa pamamagitan ng Facebook page ng Radyo DZLB o ng Bidani. Nahahati sa 3 phase ang ating online nutrition school on the air dito sa Bidani Nutri-Live. Enrollment, pagsasahimpapawid ng mga broadcast lessons, at graduation. Sa enrollment phase, inaanyayahan ng mga interesadong makilahok sa Nutri-Live na magpatala. Mayroong 2 paraan upang makapag-enroll. Una, magpatala sa pamamagitan ng pagbisita sa aming enrollment website, bit.ly/NutriLiveReg. Punan lamang ang mga impormasyon na hinihingi sa enrollment form. Isa pang alternatibong paraan para makapag-enroll, kung kayo ay nagkakaproblema sa pag-enroll sa ating enrollment website, mag-message lamang sa amin sa Facebook page ng Bidani Network Program, facebook.com/bidani.np. Bukas ang ating enrollment hanggang Miyerkules, Nobyembre 18, 2020. Pagkatapos ng enrollment, syempre, papasok na tayo sa klase. Mula Nobyembre 16 hanggang Disyembre 9, 2020, eere ang Bidani Nutri-Live. Ang unang broadcast ng ating programa ay introductory broadcast, kung saan ipinapakilala ang programa, kung sino ang mga makasama natin sa ating programa at kung ano ang mga dapat asahan sa ating programa. Ipapaliwanag din sa introductory broadcast ang mga panuntunan sa ating online nutrition school on the air. And speaking of panuntunan, narito na po ang mga susundin nating panuntunan sa ating paaralang panghimpapawid. Una, ang mga broadcast lessons ay sasahimpapawid sa mga sumusunod na petsa tuwing alas 9 ng umaga. Mapapanood ang ating mga broadcast lessons sa Facebook pages ng DZLB 11:16 AM, ang tinig ng kaunlaran, at ng Bidani Network Program. Kung hindi kayo makapanood ng live, okay lang. Pagkatapos ng ating live broadcast, maaari ninyong panoorin ang replay ng ating live stream sa anumang oras ninyo gustuhin. Pagkatapos ng bawat broadcast lesson, ay mayroon tayong Nutri-Quiz. Para makilahok sa Nutri-Quiz, maaari ninyong ipadala ang inyong sagot sa pamamagitan ng pag-message sa Facebook page ng Bidani. Sa pagsagot sa Nutri-Quiz, ilagay ang inyong pangalan at ang inyong mga sagot.
Ang mga makakakumpleto ng ating Nutri quizzes ay makakatanggap ng Certificate of Completion, habang ang mga hindi nakakumpleto ngunit nakikilahok pa rin sa Bidani Nutri Live ay makakatanggap naman ng Certificate of Participation. Ang mga top scorers naman sa ating Nutri quizzes ay makakatanggap din ng espesyal na parangal at premyo sa pagtatapos ng ating School on the Air. At syempre, dahil ito ay paaralang panghimpapawid, meron din tayong graduation. Dito natin isasagawa ang virtual na pagbibigay ng sertipiko sa ating mga kalahok at mga espesyal na award sa ating top scorers. Kaya naman, ano pa ang inyong hinihintay? Makibahagi at makilahok na sa Bidani Nutri Live! Alright, at napanood na nga po ninyo yung ating mga panuntunan para sa ating palatuntunang wow, parang tawag nito, tongue twister yun panuntunan sa palatuntunan. Buti na pronounce ko ng maigi. Yan, yung ating po mga rules and regulations para sa ating online nutrition school on the air. So yun nga po, no? Pwede pa po kayong humabol na mag-enroll hanggang Miyerkules just before our next broadcast ng alas 9 ng umaga. So muli, no? Magkakasama-sama tayo sa Miyerkules, 9 a.m. ulit. So bago po tayo umere ng Miyerkules ng umaga, humabol na ho kayo, no? Na magpatala at mag-enroll. Huwag po kayo mag-alala. Libre ito. Walang bayad. Di ba? Ang gagastusin nyo na lamang kung kayo'y nakadata, no? Pero kung usapin ay tuition, walang tuition. Di ba? Matututo na kayo ng tungkol sa nutrisyon at kalusugan ng ating mga chikiting at ng ating buong pamilya. Manonood lang kayo dito sa Bidani Nutri Live sa Radyo DZLB. Ayan, at yun nga po, no, ang ating mga panuntunan, we air Monday and Wednesday 9 a.m. ngayong Nobyembre at Disyembre, no? So pakaabangan po ninyo yung ating mga lessons, and within the next few days ay isasahimpapawid na po natin yung ating mga Nutri lessons hatid sa atin ng ating mga Nutri experts, no? At syempre, kung tayo po ay quiz, no, doon sa ating Nutri quiz, suntin po ninyo yung tamang format nung pagsagot sa ating quiz at kung saan ninyo ipapadala sa Facebook page po ng Radyo DZLB. Huwag nyo pong i-comment, ha, kasi baka may mangopya ng sagot nyo. Sige, hindi kayo maging top scorer. I-message nyo po yung mga sagot ninyo sa mga darating nating Nutri quiz. At tulad nga po ng paalala ng ating choir, may paalala lang ating choir tungkol sa mga panuntunan natin, ha. Just follow the rules and you won't get hurt. Diba? Aba, itong programang to may pondo para sa choir. Anyway, meron na po tayong 24, umakyat na 29 na taga-subaybay ngayon sa ating live stream. Maraming salamat. Good morning. At batiin natin yung mga nakasubaybay. Aba, ang Municipal Nutrition Action Officers ng bayan ng Nagcarlan at Magdalena, Laguna, sina Miss Jenny Between at Sir Leo Togado, mga nakasubaybay ngayon sa ating palatuntunan. Yan po yung mga catchment municipalities natin sa Bidani. Kung nakita ninyo yung ating institutional AVP. Good morning po, Ma'am Jenny and Sir Leo. Good morning. Ayan, bumati siya. Hello, sir. Yan, hello din po. Sina Bray Lawas at Keith Franz Manyo. Uy, mga mga estudyante to ng College of DevCom na nakatuwang din natin sa iba't ibang mga proyekto ng Bidani. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Humahabol si Miss Ivy Glady Alcantara Garcia. Good morning po. Good morning. From Magdalena BNS. Ayan, so nakatutok din po yung ating mga katuwang na barangay nutrition scholars sa iba't iba nating mga catchment municipalities dito sa lalawigan ng Laguna. At pero kahit po Bidani ito na nasa UPLB, syempre tayo ay nationwide at worldwide ang ating reach, ha. So ipalaganap nyo po ang magandang balita na muling nagbabalik sa Radyo DZLB, ang Bidani Nutri Live. Nakatutok din po ngayon sa ating palatuntunan. Nako,
Puros mga profesor ko ito dati sa College of DevCom. Sina Ma'am Thea Araneta, Ma'am Pam Custodio, Ma'am Elaine Llarena, si Ma'am Liz Cabrera, at yun, nabati na natin kanina sina Sir Romel tsaka Sir Chico, si Miss Carol Cabello, staff sa CDC, at batchmate ko to, si Char Arcaina. Yan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Good morning! Muli, iwasto po ang inyong mga orasan. Here is the time, here is the time, here is the time. 36 na minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. At maya-maya po makakasama natin ang ating mga Nutri-experts. Sila po yung ating mga makakasamang magtatalakay sa ating mga Nutri lessons throughout our season sa ating Nutri talakayan. Yan po ay sa ating pagbabalik. Magbabalik pa ang Bida ni Nutri Live. Dito lamang sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapa-breastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Alrighty, nagbabalik ang Bida ni Nutri Live dito sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Muli po, no, gentle reminder lamang sa ating mga taga-subaybay, i-like po ninyo ang Facebook page ng Radyo DZLB para po pag kayo ay nanonood, makikita namin na kayo ay nanonood at mababati namin kayo sa Himpapawid. And syempre, pati na rin kami sa Bidani Network Program Facebook page. Hanapin nyo na rin kami at i-like rin kami para sa iba pa mga impormasyong pangnutrisyon at kaunlaran. Alright, pahabol na pagbati sina Ma'am Gemma Ordonez. Good morning po, sir. Mula naman sila sa Mahayhay, Laguna. At si Miss Janet Rubina mula din po sa Mahayhay. Good morning. Good morning! At ngayon po, tulad ng nabanggit natin kanina, bilang ang Bida ni Nutri Life po ay online nutrition school on the air. Syempre, meron tayong mga eksperto, mga Nutri-experts na makakasama at sila po yung mga naghanda ng ating mga pag-aaralan or pag-uusapan. Mas maganda siguro, pag-uusapan, no? Para hindi masyadong formal, di ba? Yan, yung mga pag-uusapan po natin na mga lessons at mga talakayin, no, sa ating palatuntunan throughout our first season. Makakasama na po natin sila ngayon at makakachikahan natin sila dito sa ating Nutri Talakayan. At makakasama na nga po natin sa ating Nutri Talakayan ang mga kapwa ko po reps o Research, Extension and Professional Staff Personnel sa Bidani Network Program, sina Miss Maria Charina Maneja, University Research Associate, at si Miss Belinda Lalap, University Extension Associate. Tita Chare, Tita Bel, magandang umaga sa inyo! Good morning!
Magandang araw din mga ka-NutriLive. So lahat po ng ating mga manonood ay sana po ay patuloy nyo kaming samahan hanggang December 9. Tama ba, Gen? Yes, December 9. Hello mga kabidani, mula po dyan sa iba't ibang lugar na nararating ng ating launching ng Bidani NutriLive. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, kumusta po Tita Chare at Tita Bel? Anong pakiramdam ninyo na after how many months of preparation eto na, aarangkada na tayo. Tita Chare, ikaw muna. Oo nga nakaka-nervyos. Kasi hindi natin alam. So dito nga pala sa NutriLive ay makakasama rin natin si Prof. Joyce Parco. Yan, makakasama natin siya sa module 2, 3, at 4. Ayun, thank you Tita Chare. Sa inyo naman, Tita Bel, kumusta? Eto na. Eto na. This is the moment, kumbaga. Syempre kabado, pero alam natin na ganito kaganda ang ating Bidani NutriLive para sa ating mga kabidani. At syempre, makakasama din natin si Ma'am Aiza sa ating module 5 and 6. So, abangan po natin yan. At ayun, so nabanggit po ni na Tita Chare at Tita Bel na may mga kasama din po tayong faculty members mula po sa Institute of Human Nutrition and Food. Yun nga po, sina Assistant Professor Joyce Parco and Assistant Professor Aiza Chris Bernardo. Makakasama po natin sila sa ating broadcast sa mga susunod na araw. Alright, so Tita Chare, Tita Bel, no? Ano po yung mga pinaghandaan po ninyo na mga modules and lessons na ating tatalakayin sa ating Bidani NutriLive para sa ating first season? Tita Chare, do the honors. Okay, so yung sa unang segment, meron tayong module 2, 3, at 4. Okay? So ang una natin pag-uusapan dito, ngayon darating na Miyerkules ay ang module 2. Ito ay tungkol sa healthy diets o malulusog na dieta. Okay? So ano nga ba ang healthy diets? Alam nyo ba kung ano yon ang mga healthy diets? So sige nga, yung mga kasama natin ngayon, kung alam nyo or may idea kayo sa healthy diets, isulat nyo lang po dun sa comment section or comment box kung ano ang healthy diet sa inyong pagkakaalam. O di ba, Gen, may participation na kagad? May assignment na kayo? Oo, isa pa lang may What's assignment. on your mind? We'd really like to hear. So, mag-comment lang po kayo dun sa comment box. Malay nyo kung sino may pinakamaraming comment, merong papremyo. Si Gen. Sagot ko pala. Kaltas pala sa sweldo ko to. Sagot mo yan. Sagot mo yan. Okay. So, dito po sa module 2, pag-uusapan din natin kung ano po ba ang kahalagahan ng healthy diet sa kalusugan ng bawat tao at kung ano ang kadahilanan na nakakaapekto sa isang malusog na dieta. Lalong-lalo na po ngayong pandemya, kailangan po natin ng mga pagkain na malulusog or ano ba talaga yung healthy diet. So, yan antayin namin ang mga comment ninyo. Kung alam nyo kung anong healthy diet, lagyan nyo lang ng yes. Or kung no, ilagay nyo rin para aabangan namin kayo sa buong segment ng NutriLive Talakayan para masubaybayan namin kung talaga bang nakikinig kayo or at the end, alam nyo na ba ang healthy diets. Okay. Kung sa palagay ninyo hindi healthy ang diets ninyo, ikukwento rin namin sa inyo sa Miyerkules, darating na Miyerkules, kung paano kayo magkakaroon ng isang healthy diet para sa mga adults at sa mga sanggol. Okay po? So magkita-kita tayo sa Miyerkules huwag kayong mawawala. Okay. Bukod po dun sa itatalakay namin sa inyo kung paano kayo magkakaroon ng healthy diets, ang ating pong gobyerno rin, ang ating pamahalaan ng Pilipinas at gayon din ang buong mundo ay meron ding mga gawain para makamit ang isang malusog na dieta ng bawat tao. Okay? So lahat po ito ay pag-uusapan natin sa Miyerkules. Kaya huwag po kayong mawawala para alamin kung paano kayo magkakaroon ng isang healthy diet. Okay. So yun po yung module 2. So yun yung module 2 na ating i-discuss kung ano ba talaga ang healthy diets. So ang susunod naman na module 3, ito po yung sa susunod na Lunes, sa susunod na Linggo, ay tungkol naman sa micronutrient deficiencies. Ito ay mayroon ding koneksyon sa hindi pagkakaroon ng malusog na dieta. Okay.
So sa module na ito ay ating ilalarawan ang mga common na micronutrient deficiencies. Meron ba kayong alam na micronutrient deficiencies? Ikaw po, Gen, meron kang alam na micronutrient deficiencies? Kaya nga po ako nag-enroll ngayon dito eh. Para po malaman ko. Okay. Okay, so sa mga enrollees natin, siguro naman kahit isa meron kayong alam. Kung meron kayong alam na micronutrient deficiencies, isulat lang po natin sa comment box ulit. Okay, bibilangin mo yun yan, ha? Assignment number 2, ha? Assignment number 2 mo yan. Magbibilang ka. Okay. Nakakita na ba kayo ng mga tao na merong micronutrient deficiencies? Ikaw ba, Gen, nakakita ka na? Ay, opo naman. Oo, sa dinami-rami na rin ang pag-field natin. Nakakakita tayo niyan, syempre. Okay. So, lahat po ito ay ating tatalakayin at ipapaliwanag sa inyo kung ano ang mga dahilan, sintomas at consequences ng iba't ibang uri ng micronutrient deficiencies. Kasi ang micronutrient deficiencies ay kaya naman pong iwasan. So, paano ba natin ito iiwasan? Atin po itong tatalakayin kung paano ang inyong gagawin para maiwasan ang micronutrient deficiencies. So, kaya huwag po kayong magbibitaw sa ating pong 8 episodes. Okay. So, ang huli naman pong module para sa kalahating sa first half ng ating NutriLive ay ang module 4. Ito naman po ay pag-uusapan natin kung ano ang Pinggang Pinoy. Okay? So ano ba ang Pinggang Pinoy? Okay? Sa susunod na linggo po ay sana muli ay kayo ay makasama namin para maintindihan niyo naman kung ano ang Pinggang Pinoy. So ito pong Pinggang Pinoy ay dinevelop ng Food and Nutrition Research Institute para po makatulong para ma-achieve ang tamang dami at uri ng pagkain para po maging healthy ang inyong pamilya. Yan. So lahat po yan pag-uusapan natin sa susunod sa module 4. Ulit, assignment number 3. Sino na po ba sa inyo nakakita ng Pinggang Pinoy? Okay, so mag-comment lang kayo, ha? Mag-comment lang. So pinggan, magkahiwalay ang pinggan at saka ang Pinoy, ano? Okay. So sige nga, tingnan natin kung ilan sa inyo nakakita na ng Pinggang Pinoy. So kapag nakakita na po kayo ng Pinggang Pinoy, comment lang niyo po sa comment box ulit ng yes or no. Okay. At meron pa akong huling assignment. Assignment number 4. So ilan na po ba sa inyo nakapag-practice ng Pinggang Pinoy? Okay? Kung nakapag-practice na kayo, thumbs up lang kayo. Okay? So maganda kung kayo po ay nagpa-practice na ng Pinggang Pinoy talaga. So, napakahalaga po nun para magkaroon kayo ng isang healthy diet. Ito pa isa. Alam nyo ba na merong angkop na Pinggang Pinoy sa bawat edad? Alam mo ba yan, Gen? Ang alam ko lang po dapat yung chikiting maliit ang plato, tapos pag matanda na, lumalaki na yung plato, ganyan. Okay. Liliwanagin natin lahat yan sa ating discussion tungkol sa Pinggang Pinoy. Okay, so isang challenge ulit. Mag-comment lang kayo kung ano ang age groups ng Pinggang Pinoy. Ikaw ba, Gen, alam mo kung anong age group ka ng Pinggang Pinoy? Muli po kaya po ako nag-enroll. Saka syempre, pag sinagot mo na, baka hindi na sila manood, no? Hindi, marami pa rin silang malalaman tungkol sa Pinggang Pinoy. Kasi nung araw, isa lang ang Pinggang Pinoy. Ngayon, meron na bawat grupo ng edad ng bawat tao ay meron ng Pinggang Pinoy na dapat susundin. Okay? Kaya wag po kayong mawawala sa talakayan natin sa Module 4 para po pag-usapan natin ito para po ang inyong pamilya ay maging malusog sa pamamagitan po ng Pinggang Pinoy. Yan. So, aasahan po namin kayong lahat sa susunod na talakayan ng NutriLive Talakayan. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Teacher Chare.
Wala pala akong sound effect dito ng ano. Sana yung school bell. Ito na lang muna. Itong bell na lang na to. Katiting. Ang dami. Assignment ko. Assignment eh, no? Eto, may mga sumasagot. May mga sumasagot na. Si Ma'am Ivy Garcia. Isa daw halimbawa ay iodine deficiency anemia. Yan. Tapos, nag-yes din siya dun sa mga tanong ninyo, Tita Chare. Pati si Sir Leo Togado. Malamang si Sir Leo, MNOW yan eh. Alam na alam niya yan. Anyway, sige. Salamat po, Tita Chare. And yon, kasama po niya si Ma'am Joyce Parco dun sa first half ng ating broadcast. Si Tita Bel naman and Ma'am Aiza, ano naman po yung mga inihanda ninyo para sa ating mga Kanutri Live? Hello, magandang umaga muli sa inyong lahat. Siyempre, dahil marami nang binigay na assignment si Cherry, hindi na ako magbibigay ng assignment. So, ano naman ang ating susubaybayan para sa ikalimang module? So, dito, gaganapin po ito sa November 30. So, dito po ay matutunghayan natin ang mga tips sa pagbili at paghahanda ng mga masusustansyang pagkain. So, ano nga ba ang kahalagahan o layunin at ano-ano yung mga hakbang sa tamang pagpaplano, tamang paghahanda ng iba't ibang pagkain. So, madalas din po nating naririnig ang mabuting pagpaplano at mahusay na pagbili ay makakapagbigay ng mas masustansyang pagkain sa abot kayang halaga lamang. Kaya naman mga nanay, ating alamin kung ano ang halaga ng pagkain at ang sustansyang idinudulot nito sa ating mga anak at sa ating pamilya. So yan yung mga tips para sa ating module 5 na makakasama po natin si Ma'am Aiza Bernardo. Isa po siyang faculty member ng Institute of Human Nutrition and Food. Okay, so ano naman ang matutunghayan natin para sa ating module 6? Ito po ay may pinamagatang tamang pagpapakain at pagpapasuso para sa mga batang edad mula ipanganak hanggang 2 taon. Ayan. So matutunghayan po natin dito yung kahalagahan ng infant and young child feeding. Ano po? So dito, bakit nga ba mahalaga ang breastfeeding? Ano nga ba ang exclusive breastfeeding? At ano ang mga magagandang dinudulot nito para sa unang 6 na buwan ng mga sanggol? Ayun. So, ganun din naman pag-uusapan dito kung ano at paano ang tamang pagbibigay ng pagkain at tamang akma para sa mga lumalaking bata mula 6 na buwan hanggang 2 taon na patuloy pa rin sa pagpapasuso sa kanila para sila ay lumaking malusog, malakas, matalino at hindi sakitin. So, ibang-ibang level yan, Tita Bella, no? Depende sa edad. At yun yung tatalakayin naman ninyo sa second half. Yes. So, yan ang ating pag-uusapan sa second half or segment ng ating NutriLive. Kaya naman, mga nanay, ating sundan ito sa mga susunod na araw. Ano po? Ayan. So, exciting ang ating mga topics at meron pa rin tayong isa pang module na kung saan gaganapin ito sa Disyembre, sa December 7. So ano po yung matutunghayan natin sa araw na yan para sa huling araw ng ating Bidani NutriLive? Okay, tama. Ito ang Kalinga Mix. Di ba? Kilala mo to, Gen. Paborito mo. Nako, paborito ng bayan yan. Nako, yes. Alam niyo ba, maikwento ko lang, no, nung bago pa ako sa Bidani, tas halimbawa, tatanungin ako, saan ahensya ka nagtatrabaho? Sa Bidani po, sa College of Human Ecology. Alam niyo, laging pinakaunang tanong sa akin, meron pa ba kayo nung Kalinga fishball? Yeah. Diba? Ayan. So, yes. Makikilala uli natin yung Kalinga, no, sa ating broadcast. Yeah, tama. So, isa yan sa ating pag-uusapan. At yan ay ang pinaka-exciting kasi meron tayong Kalinga Mix na tinatawag nating pagkain kakalinga para sa kalusugan at nutrisyon ng mga pamilya. So, syempre, pagkatapos po ng pagsasayumpapawid ng module na ito, kailangan lahat tayo, na mga sumusubaybay ay kaya nating talakayin ano yung kahalagahan at benepisyo ng paggamit nitong Kalinga Mix. So, iisa-isahin ang mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng Kalinga Mix at yung paggawa ng iba't ibang mga recipe gamit po ang Kalinga Mix.
So at para lalo pong mas masaya ang ating gawain sa huling araw na ito, magkakaroon po tayo ng mga pagpapakita ng mga lutuin sa pamamagitan ng mga video. Yun. Yan. So di ba exciting yon para enjoy ng ating mga taga-subaybay itong ating last module. So dito tuturuan din po tayo kung paano magluto ng masarap, masustansya, malinis at mura pang mga recipe na gamit ang Kalinga Mix. So, para sa ating mga nanay, aalamin natin kung paano ang paghahanda at pagluluto ng Kalinga Nutri-Veggie Fishball. Isang masustansyang pagkain na pwedeng kainin ng lahat. Ano po? Ganon din po yung Kalinga Gabi Burger at Kalinga Pulboron na maaari din po nating pagkakitaan kahit nasa bahay lamang tayo. So, excited na ba kayong lahat? Okay. Abay, syempre naman. See you all po. Okay, take it away, Gin. Alright, maraming salamat, Tita Bel. Ayun, so, ngayon naman po, ano na lang po yung ano po ang dapat asahan ng ating mga kabidani at mga ka-Nutri-Live mula po sa inyong pool of Nutri experts at siguro panghuling mensahe na rin para sa ating mga taga-subaybay. Baliktarin naman natin, si Tita Bel naman ang paunahin ko. Ayan, syempre. So dahil sa siksik at liglig na mga topics na ating pag-uusapan. So, ina-assure po namin sa bawat mga taga-subaybay po natin sa buong segment ng ating Bidani Nutri-Live. Asahan po namin na meron kaming maiibabahagi sa inyong napakahalagang mga impormasyon na maaari po nating magamit sa ating mga pamilya. Okay, thank you, Tita Bel. Tita Chara naman. Ayun. Sa buong 9 episodes po hanggang December 9, asahan niyo po dito na talagang pinaghandaan po ang mga lessons ninyo at mga gawin natin at pipilitin natin na maging masaya at makabuluhan kahit tayo ay online. Pipilitin natin na magkaroon pa rin ng audience participation. Okay, para hindi naman ganun ka boring yung isang isang oras. Uy, ang haba naman nun! Isang oras. Sanay na isang araw na training Okay? So, sa loob ng isang oras ay ating talagang bibigyan ng maging makabuluhan at masaya ang ating pagsasama sa loob ng isang oras. Ayun, maraming salamat. Natakot ako doon sa isang araw. Baka singilin na tayo ng block time ng DCLB niyan. Isang oras naman. Pero yung matututunan sa isang oras, panghabang panahon naman ang aplikasyon. Yes. Oo, ayun. Sige po. Sige, Tita Chara, ano po ulit yan? Yung matututunan nila dito sa ating Nutri-Live Talakanyan ay para na rin sa kanilang mga anak, mga apo sa tuhod, talampakan. Yun. So, buong family tree. Nindihan nila. Yes. Yun. So, salamat. Alright. On that note, Tita Chare, Tita Bel, mga kapwa reps sa UPLB Bidani Program, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Nutri Talakayan. Good morning! Okay pa ho ba kayo? Halos nakakaisang oras na ha? Ayun, malapit na ang ating pagtatapos ng ating inaugural broadcast. Pero bago po yan, syempre, narito po muna ang iba pa mga pahabol na pagbati at pa-attendance check. What's on your mind? We'd really like to hear. Si Ma'am Helen Panganiban. Hello po, Ma'am Chare. Aba, may fans agad ha? Si Ma'am Helen ay mula po sa ating mga kabidani sa Central Mindanao University sa lalawigan ng Bukidnon. Good morning po sa inyo dyan sa CMU. Good morning! Si Ma'am Heidi
Gladys Alcantara Garcia, excited daw po siya dun sa Kalinga recipe para po magamit sa mga feeding program. Ay opo, dahil ang Bidani Kalinga, no, yan po ay nagagamit sa mga feeding program lalo para sa mga chikiting. Kaya yon ha, para mas marami ang makaalam tungkol sa tama at totoong impormasyon at kaalamang pangnutrisyon, ay ipalaganap po ninyo ang magandang balita na meron ng Bidani NutriLive. Go sa pag-share at pagla-like ng ating live stream. Ayan. Alright. So, at bilang nalalabing na po ang ating oras, overtime ba? Mukhang hindi naman. Alas 9:05 tayo nagsimula kanina. Meron pang 4 na minuto. Alright. Muli po, no, paalala po natin sa ating mga kabidani at mga ka-NutriLive. Ang enrollment po para sa Bidani NutriLive Online Nutrition School on the Air ay magpapatuloy hanggang Miyerkules. That would be November 18. Bago po tayo umere muli ng Miyerkules ng umaga. So, humabol po kayo sa pag-enroll. Dalawa po ang pamamaraan para mag-enroll. Una, pwede po kayong mag-enroll sa pamamagitan ng ating online registration form sa bit.ly/NutriLiveReg. Yun po yung unang paraan. Yun po pangalawang paraan, para po dun sa mga limited lang ang data use, yung mga limited po yung data na gamit, i-message nyo po kami sa Bidani Network Program sa facebook.com/bidani.np. Nang sa gayon po ay ma-assistehan po namin kayo sa pagre-register sa Bidani NutriLive Online Nutrition School on the Air. And tulad nga po nung nabanggit ng isa sa ating Nutri-experts, no, kahit po limitado ang ating paggalaw at kahit po online itong ating plataforma, syempre, sulitin na natin yung pagkakataon na tayo ay matuto tungkol sa kaalaman at impormasyong pangnutrisyon. O, di ba? Good morning, good morning. At humahabol na pagbati si Sir Alex Ritua from Isabela State University sa Edchague, Isabela. Good morning. Good morning. Ay, naku po, speaking of Isabela, naku, isa po sila sa mga, ang Cagayan Valley region, isa po sa mga naapektuhan nga po ng pagbaha, no? So, doon po sa ating mga kabidani sa ISU, kung meron po kayo mga balita at impormasyon na gusto nyo pong iparating, no, sa ating mga mamamayan sa buong bansa, sa buong mundo, pati kasi online naman itong ating broadcast, iparating po ninyo sa amin yan dito sa Bidani para po maipakalat natin yung mga news and information na kailangan po ninyo dyan sa inyong lugar. Okay? At ang ating pong butihing ina, si Professor Seria Garma, ay nasa ating ding live stream. Hi ma, good morning sa'yo. Good morning. Proud po ba kayo sa akin? At before tayo magpaalam, syempre, I'd like to take the opportunity na rin na batiin ang aking butihing ama, Forester Ferdinand Garma. Nag-birthday siya last week. Kaya ang ating pagbati, Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. mahalang bayad ko dyan sa choir na yan. May happy birthday. Oh, yan po ha. So, pwede din. Baka kung mayroon kayong mga kabidani na gusto ninyong bati ng happy birthday, mag-comment lang kayo ha sa ating mga susunod na pagsasahing papawid. At dito na nga po nagtatapos ang ating kauna-unahang edisyon ng Bidani NutriLive Online Nutrition School on the Air. Para po sa tuloy-tuloy natin na pagkikipag-connect, bisitahin po ang aming Facebook page, facebook.com/bidani.np. Sundan po kami sa Twitter at Instagram at Bidani_NP ang aming pong Twitter at Instagram handle. At bisitahin po ang aming website, bidani.uplb.edu.ph. At syempre, i-like ang Radyo DZLB sa Facebook, facebook.com/Radyo DZLB. Sundan po din ninyo ang Radyo DZLB sa Twitter at Radyo DZLB 1116. At sa Instagram naman at Radyo DZLB. Ayan, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Bidani NutriLive mula po sa Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement, sa pangunguna po ng aming program leader, Professor Angelina Felix, Institute of Human Nutrition and Food Director, Dr. Laila Africa, at ang dekano ng College of Human Ecology, Dean Raden Piadoso.
At syempre, sa ngalan din ng mga bumubuo ng team mula sa Radyo DZLB, ang Tinig ng Kaunlaran, at executive producer, Ma'am Marifi Magsino, behind the scenes, Sir Chad Roble, Sir RJ Galang, Sir Chris Kalamlam, ayan, yung mga kasama natin sa Radyo DZLB. At sa ngalan din po ng ating mga Nutri experts, makikita nyo din naman ang mga pangalan nila sa credits. Siyempre maraming salamat sa kanila. Muli sa ngalan po ng lahat ng bumubuo na Bidani Nutri Live mula sa UPLB Bidani at Radyo DZLB. Ang inyong lingkod, Gian Garma po. Lagi po nating tatandaan, nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Kaya naman, hanggang sa susunod po, Wednesday, 9 a.m. dito pa sa Radyo DZLB. Pero pansamantala muna, ang aming iiwanang pagbati sa inyo ay... Goodbye, sweetheart. Goodbye. Bye-bye! See you on Wednesday!